Talagang ako, reacting, I'm sorry to say, maling-mali, lalo-lalo pa yung resolution na pinapaimbestiga ang SMNI, and pending investigation, it should cease operations. Sus Mariosep. Gusto mo sabihin kung ang investigasyon nyo hanggang matapos ang mundo, hindi na makaka-operate ang SMNI. That again is a grave abuse of discretion. That is an attack on the freedom of the press. You are muzzling this network from doing its duty to the people. Kamara de Representante. Kayo naman tingnan nyo naman ang kalakaran ng inyong pinakulong. Ilagay nyo ang mga sarili nyo sa kanila. Mukhang hindi makatao yan. Napunin nyo, hindi maganda na idadamay nyo talaga ang network. Huwag nyong isama yan sapagkat yan ay magmimitsya ng protesta ng maraming mga kababayan natin. And we do not want to reach that point. Ang gustong ilaglag sa bangin ng mga Diyos ng tadhana ay nilalasing muna sa kapangyarihan. Matapos patawan ng contempt ng House Committee on Franchise ang SMNI anchor na sina Ka Eric at Dr. Lorraine Badoy, hinamon ngayon ni Attorney Salvador Panelo ang mga mambabatas na magsampa ng kaso. Kamara de Representante. Kayo naman tingnan nyo naman ang kalakaran ng inyong pinakulong. Ilagay nyo ang mga sarili nyo sa kanila. Mukhang hindi makatao yan. Siguro tama na yung binigay nyo sila ng leksyon. At idemanda nyo kung gusto nyo, kung talagang merong kasalanan. At para malaman natin kung meron ng kasalanan o wala. Sapagkat yun in the realm of speculation pa lang yan. Ang hukuman lang makakapagsabi kung ang ginawa nila ay labag sa batas. Marin namang kinundina ni Panelo ang inihaing resolusyon sa Kamara para suspendihin ang prangkisa ng SMNI. Talagang ako, reacting, I'm sorry to say, kaibigan natin yung nagkahain ng resolution, maling-mali, lalo-lalo pa yung resolution na pinapaimbestiga ang SMNI, and pending investigation, it should cease operations. Sus Mariosep. Gusto mo sabihin kung ang investigasyon nyo hanggang matapos ang mundo, hindi na makaka-operate ang SMNI. That again is a grave abuse of discretion. That is an attack on the freedom of the press. You are muzzling this network from doing its duty to the people. Ibinabala rin ni Panelo sa mga mambabatas na huwag idamay ang prangkisa ng SMNI sa kinakaharap ng dalawa nitong anchors. Alam po ninyo, hindi maganda na idadamay nyo talaga ang network. Huwag nyong isama yan sapagkat yan ay magmimitsya ng protesta ng maraming mga kababayan natin. And we do not want to reach that point where there will be again upheaval in this country. Sawang-sawa na ho tayo dyan. So, kayo po maging mahinahon. Sa kabilang banda, payo naman ni Panelo kina Ka Eric at Doc Lorraine. Okay na yung hunger strike for a few days, pero huwag yung pabayin yan sapagkat kailangan yung maging malakas. Pag humina kayo ng humina, hindi kayo kakain, paano pa? Paano nyo ipaglalaban ang inyong mga karapatan? Kailangan healthy rin kayo. It's enough that you have voiced your opposition and declare your principles in defense of your freedom to speak out, at ang suporta ng mga taga-labas. Huwag nyo nang patayin ang inyong mga katawan sa pamamagitan ng matagalang hunger strike. Sa huli, paalala naman ni Panelo sa mga mambabatas. And those who have been given the mantle of power to govern this country, always ponder on the words. There is a saying, whom the gods wish to destroy, they first make man. Ang gustong ilaglag sa bangin ng mga Diyos ng tadhana ay nilalasing muna
sa kapangyarihan. Nagpahatid ng suporta para sa SMNI hosts na sina Jeffrey K. Eric Celis at Dr. Lorraine Badoy, ang advocacy group na US Pinoys for Real Change in the Philippines na nakabase sa Metropolitan Washington, D.C. Ito'y kaugnay sa patuloy na hunger strike ng mga naturang host matapos na patawan ng contempt sa Kamara. Pahayag ng naturang grupo, bagamat naiintindihan nito ang dahilan ng Kamara sa pagkulong kay Celis, ay nananatili ang prinsipyo nito para sa freedom of expression, ang karapatan ng bawat journalist na nakasaad sa SOTO Law. Dagdag ng grupo, ang pagkulong kay Celis para ibunyag ang source nito ay hindi lang paglabag sa SOTO Law kundi banta rin para sa malayang pamamahayag. Dahil dito nananawagan ng US Pinoys for Real Change in the Philippines sa Kongreso na suriin muli nito ang kanilang posisyon. Samantala, base sa social media post, alas 9 ng umaga araw ng Huwebes, Disyembre 7, ay inilipat na sa South Facility Building katabi ng South Gate ng Batasan Complex sina Celis at Badoy. Batay din sa naturang post, ikalawang araw na ito na hunger strike o hunger protest ni Celis at Badoy. Ang hunger strike ng dalawa ay bilang pagpapakita ng pagtutol sa umunoy serious illegal detention nito sa House of Representatives. Korte Suprema lang ang makapagsasabi kung sakop ng SOTO Law ang reklamo laban kay Jeffrey K. Eric Celis. Ito ang sinabi ni former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kaugnay sa patuloy na pagdinig ng Kamara sa prangkisa ng SMNI. Nitong Martes ay pinatawan ng cite in contempt si Celis matapos itong pumalag sa Kamara na ibunyag ang source hinggil sa tanong nito kung totoong umabot umano sa 1.8 billion pesos ang travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez ngayong taon. Is whether or not Congress can cite one of the anchors of SMNI for not revealing the source. Yan ang unang tanong dyan. Actually, yun ang pinakabuod. Sa panig ni Celis, ipinaglalaban nito ang SOTO Law kung saan hindi ito obligadong ibunyag ang kanyang source. Under the law cited, yung tinatawag na SOTO Law, yung mga periodista, anchor, basta konektado sa mass media, hindi obligadong i-reveal ang source. Dagdag pa ni Attorney Panelo, tanging ang Korte Suprema lamang ang makapaghahatol kung sakop ng SOTO Law ang paninindigan ni Celis. Samantala, suhestyon naman ni Panelo na maghain ng petisyon sa kataas-taasang hukuman ng kampo ni Celis upang malaman kung nagkaroon ng grave abuse of discretion ang komite sa pag-contempt sa naturang anchor. Ang Korte Suprema lang ang pwede magsabi niyan kung yun ay covered. So the best that we can do of the moment, maghain ng petisyon sa Korte Suprema para malaman natin kung nagkaroon ng grave abuse of discretion ang komite sa pag-declare ng contempt dito sa periodista o sa ating journalist na si Eric. Sa ngayon, base sa social media post ni Attorney Mark Tolentino, ay maghahain ang panig nito ng habeas corpus petition sa Korte Suprema.